of the nation. Nawala ng kontrol ang nag-overtake na kotseng yan bago sumalpok sa kasalubong na truck na may kuha ng dashcam. Nangyari yan sa Mabalacat City, Pampanga nitong Martes. Patay ang tatlong sakay ng kotse, kabilang ang driver nito at isang buntis. Patay sa pamamaril ang mag-asawang negosyante at ang kanilang batang anak sa Nueva Ecija. Ang mga sospek hindi umano nakapagbayad ng utang sa mga biktima. May report si Rafi Tima. Duguan at wala ng buhay nang datnan ng mga pulis ang isang pamilya sa loob ng kanilang tindahan sa San Leonardo, Nueva Ecija. Bandang alauna ng tanghali kahapon nang walang habas na pagbabaril ng 4 na suspect ang mag-asawang negosyante at 10 taong gulang nilang anak. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas na lula ng 2 motorsiklo ang mga suspect. 3 sa kanila ang pumasok sa tindahan at namaril bago tumakas. Sa isinagawang manhunt operation, nasa kote ang 2 sa mga suspect na ayon sa mga pulis ay magkapatid. Dati na nilang hinagisan ng granada ang mga biktima ayon sa pulisya. Nakulong ang 2 suspect noon pero pinalaya rin. Sabi pa ng PNP, isa sa motibo ng mga suspect ang di umano mabayarang utang sa mga biktima na umabot na sa halos 1 milyong piso. Sa investigasyon, lumabas na pinaalis na rin ng mga biktima ang mga suspect sa kanilang bahay na ginawa noong collateral sa pagkakautang. Ngayon po dahil hindi na po nakapagbayad tapos may nangyari po ang incident na hinagisan nila ng granada yung pamilya. Parang ang naging settlement nila is nagbayad sila ng 150,000 at ibinigay po nila yung tipo ng lupa para maayos na lang po yung ginawa. Nasa kustodiya ng PNP ang 2 suspect habang inihahanda ang reklamong multiple murder laban sa kanila. Tumanggi magsalita ang isa sa mga suspect habang itinanggi naman ng isa pa ang paratang. Maaari po na hinayar po nila yung dalawang dahil po yung kasing bahay na yung dalawang bahay po na sinasabi natin is doon po nakatira yung 2 suspect na nakadetain ngayon sa station. Tumanggi ng humarap sa kamera ang mga kaanak ng 3 biktima pero nananawagan sila ng hustisya. Patuloy ang paghahanap sa 2 pang suspect na nakatakas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi bababa sa 144 ang nasawi habang mahigit 700 ang sugatan sa pagyanig ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Naramdaman din yan sa Bangkok, Thailand kung saan ayon sa mga rescuer, 5 ang patay at mahigit 100 ang pinangangambahang natrap sa gumuhong gusali. May report si JP Soriano. Tuluyang gumuho ang ginagawang gusali sa Bangkok, Thailand. Sa takot na matamaan ng debris, nagtakbuhan ang mga manggagawa. Nangyari yan matapos ang magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Di bababa sa 81 ang pinangangambahang natrap sa guho. Sa gusaling ito naman sa Bangkok pa rin, tila waterfalls ang pag-agos ng tubig mula sa swimming pool sa mataas na palapa. Pansamantala ring pinalabas ang mga pasahero ng SkyTrain sa Thailand na naantala ang biyahe. Ayon sa local media, 3 ang nasawi sa Thailand dahil sa lindol. Sa border ng Myanmar at China naramdaman din ang pagyanig. Sa kuhang ito, kita ang pagtakbo ng mga lumilikas mula sa isang 31-story building. Ilang saglit lang. Parang rumaragas ang baha ang lakas ng pagbagsak ng mga debris. Ayon sa US Geological Survey, sa Sagaing Myanmar na itala ang epicenter ng magnitude 7.7 na lindol. Nasundan pa yan ng magnitude 6.4 na lindol na naramdaman din sa Laos, Bangladesh at India. Sa lawak ng pinsala sa Myanmar, nagdeklara na ng state of emergency sa ilang lugar doon. Nagkansela na rin ng ilang flight ang Myanmar National Airlines. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar, minomonitor nila ang humigit kumulang 800 Pilipino na nakatira at nagtatrabaho sa Myanmar. Sakaling may emergency, tumawag sa kanilang hotline o makipag-ugnayan sa kanilang official Facebook Messenger. Nag-abiso naman ang Philippine Embassy sa Thailand sa mga Pilipino roon na maging kalmado at mag-monitor sa updates mula sa mga credible sources.
JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakasagi ng motorsiklo at nagdulot ng pagkabahala sa mga motorista ang isang pickup dahil ang driver daw nito nakatulog. Pinagpapaliwanag na ang may-ari ng sasakyan na nahulikam sa insidente. May report si Tina Panganiban Perez. Ang mabagal na andar ng pick-up na yan. Bakit ayaw niya? Ikinabahala ng mga motoristang bumabaybay sa Visayas Avenue, Quezon City. Hindi umubra ang iniharang na bato para sana mahinto ang sasakyan. Sa video na posted sa Facebook account ng isang Yamato Kenji, sinaliwan man ang musika, dinig pa rin ang takot sa boses ng mga nasa video. Sinabi niyang nakatulog umano ang driver na sinubukan ding gisingin gamit ang busina. Kuya, basagin mo na lang kaya yung salamin! Basagin! Maya-maya pa, naalimpungatan ng driver at kinausap ng isang rider. Nasagi pa ng pickup ang isang motorsiklo. Umabot sa Land Transportation Office ang viral na video at pinaiimbestigahan na kung nakatulog ba talaga ang driver o may medical concern sa nangyari. Napadala na ng show cause order ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan pero hindi pa malinaw kung siya ang nagmamaneho ng makuna ng video. Gayunpaman, nakaalarma na ang plaka nito. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang Rodrigo Roa Duterte. Nakapasok na ng detention facility ng ICC sa The Hague, Netherlands ang maginang Hanilet Avancenia at Kitty Duterte. Sakto yan sa 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinabayan ng mga pagtitipon ng mga taga-suporta at kritiko. May report si Marie Zumali. 3 araw bago ang 80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dumating sa The Hague, Netherlands ang kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia at anak nilang si Kitty. Pero ngayon lang nakapasok ng Scheveningen prison si Avancenia. Hindi pa tiyak ang dahilan ng delay. Nagpaabot ng birthday wish si Kitty. Ang mga taga-suporta ng dating Pangulo na mula sa iba't ibang panig ng Europa, maagang nagtipon sa harap ng International Criminal Court. Mula roon, nagsagawa sila ng Solidarity Walk patungong Scheveningen Prison. Mayroon pa akong mga kakanin, may puto, may tawag nito, dinuguan, at may coffee. Nag-import talaga ako. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sa Pilipinas naman, kabi-kabila rin ang pagtitipon para sa karawan ng dating Pangulo. May mga nasa bahay niya sa Davao City, sa General Santos City, sa Coronadal City, Danao City sa Cebu. Ang mga kritiko at mga naulila ng Duterte drug war nagsama-sama sa liwasang Bonifacio. May mga nagtipon din sa Department of Justice. Nagpaabot din ng pagbati ang palasyo. Happy birthday to you. And of course, we wish more years to come. We also wish good health, good fortune. Kailangan po niya yan. Ngayong hapon ay ilulunsad ang Duterte Panagutin Europe Network para ipanawagan naman ang hustisya sa mga biktima ng war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula rito sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. 45 days bago ang eleksyon 2025, tuloy sa paglatag ng kani-kanilang plataporma ang mga senatorial candidate. May report si Jonathan Andar. Kapakanan ng Children with Special Needs at PWD. Kapakanan ng Children with Special Needs at PWD sa panawagan ni Atty. Angelo de Alban sa Dipolog. Union sa mga pribadong ospital ang isinulong ni Leody de Guzman sa Tagaytay. Nag-ikot sa Marikina City si Mimi Doringo. Tulong para sa mga cancer patient ang ipinangako ni Senator Bongo sa Davao. Pag-angat ng pamumuhay ang isinulong ni Congressman Rodante Marcoleta sa Palawan.
Si Sonny Matula gustong bumuo ng komisyon para sa EJK investigations. Bumisita naman si Senator Amy Marcos sa Correctional Institution for Women. Paglaban naman kontra political dynasty ang itinutulak ni Liza Masa. Nasa Cebu naman sina Manny Pacquiao, Benor Abalos at incumbent Senators Bong Revilla at Francis Tolentino. Katapatan sa saligang batas ang pinaalala ni Ariel Quirobin sa Philippine Navy. Agrarian reform para tugunan ng mahal na pagkain ang mungkahi ni Danilo Ramos. Nag-motorcade sa Quezon City si Jerome Adonis kasama si Representative Franz Castro na nanawagang itaas ang sahod at ibaba ang presyo ng bilihin. Libre at kumpletong serbisyong medikal sa mga baryo ang gusto ni Nars Alin Andamo. Pagbibigay ng tamang suporta sa mga Muslim ang itinutulak ni Bam Aquino. Bumisita naman sa Katiklan-Aklan si Congressman Bonifacio Busita. Gender equality naman ang idiniin ni Senator Pia Cayetano sa Dasmariñas, Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jonathan Nandal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi man nakausad sa Miami Open, nagmarka na sa larangan ng tennis ang Pinay na si Alex Ayala. Kita ang gigil ni Ayala na lumabang pa sa isang punto ng laro. Dikit ang naging laban nila ng world number 4 na si Jessica Pegula sa semi-finals. Aminadong na-challenge si Pegula at tinawag na tough contender si Ayala. Inasa ang akyat sa rank 75 ng Women's Tennis Association si Ayala at magiging unang Pilipinong nakapasok sa top 100. Ika nga ng viral na meme na dinab ni Ayala noong matiyak ang pagtungtong sa semis. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Makikita mo sa imagine. Oras na para magising sa realidad na kailangan natin matulog. Lalo't ang hindi maayos na sleeping pattern na nauuwi sa sleep deprivation ay may malaking epekto sa katawan ng isang tao. Ang tips para sa good night sleep sa Fit Track ni Von Aquino. Madalas daw mapagsabihan ng kanyang mga magulang ang 10 taong gulang na si Bench kapag nagpupuyat. Ang dati kasing alas 7 o alas 8 oras ng pagtulog. Ngayon, inaabot na raw ng alas 11 ng gabi. May pasok po, siyempre, tamad bumangon ng maaga. Kasi po, naglalaro po ako ng cellphone. Ayon sa isang sleep doctor, ang pagbabago sa oras ng tulog ng mga adolescent o yung mga 10 to 18 years old may kinalaman sa hormonal changes sa kanilang katawan. It's really related to the changes that occur in adolescent, in the adolescent years, plus their responsibilities that they have to cope up with bilang estudyante. Kaya adolescent health is very, very important. Kung delayed anya ang pagtulog pero maagang gumigising, baka magkaroon ng mga sintomas ng sleep deprivation o kakulangan sa tulog. Pag sinabi kasi natin po na sleep deprived, minimum of 3 nights, no? 3 nights na ganyan na lang yung tulog niya. Late, maiksi, for 3 straight nights. On the 4th night, pag ma-manifest na yan, hindi maganda. Ang kakulangan sa tulog, nakakapagpahina ng immune system at may epekto rin daw sa memory at mood. May epekto rin yan sa cardiovascular health bukod pa sa mas nagiging prone kumain ng sobra. May data in relation sa sleep deprivation, may tendency talaga na mas tumaas ang blood pressure, mas nagiging hypertensive sila. And that can lead to heart disease. Magandang masunod ang inirekomendang oras ng sapat na tulog, pero nagbabago raw yan depende sa edad. Para magkaroon ng good quality sleep, maging aktibo sa araw at mag-ehersisyo. Kumain sa tamang oras. Gawing madilim at tahimik ang kwarto pag matutulog. Kumain ng masustansyang pagkain. Iwasan ang sobrang pag-inom ng kape, pag-inom ng alak at paninigarilyo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa gitna ng challenges ng mga batang Riles Boys, dadagdag sa isipin nila ang kani-kanilang love life. Love interest ni Kulot na ginagampanan ni Kokoy De Santos ang karakter ng sexy actress na si Rob Ginto. May Aya Domingo, aka Barbie naman si Dagul, played by Anton Vinzon.
habang tila magkaka-love triangle ang mga karakter ni na Miguel, Rahil at Zephanie. But in real life, may Isabel Ortega na si Miguel. At say sa kanya ni Mommy Grace, Okay na to. Nafe-feel ko na genuine yung kabaitan ng bata eh. sa Fast Talk with Boy Abunda, sinagot ni Mommy Grace ang ilang tanong tungkol sa anak. Sa palagay mo, may pinagsabay si Miguel na girlfriend? Wala po. Talaga? Wala po. Oo. Tama ba ako? Na nagpakaba kay Miguel. Meron ho bang naging girlfriend si Miguel na ayaw niyo? Kasi lahat po sila. Uy, bumili ka. Binibining marikit star Herlin Budol, tinulungang magbenta ang isang fruit vendor. Hindi naman para sa akin to eh. Buy for a cause. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tiyak papawiin ng malamig na tubig mula sa falls ang pagod sa matinding lakaran sa luntiang kabundukan ng isang bayan sa Iloilo. Kaya G tayo dyan sa report ni Ian Cruz. Humirit ng cool trip under the sun ngayong tag-init. Hirit saan? Giritsan Falls sa Igbaras, Iloilo. Sakto ito sa mga naghahanap ng adventure dahil papunta pa lang, aabuti na ng 2 hanggang 3 oras ang lakaran mula sa jump-off sa barangay. Sulit naman dahil lunti ang tanawin ang masisilayan. Ang Giritsan Falls, isa lang sa multi-layered waterfalls na pwedeng ma-explore sa lugar. Pero ito ang pinaka-accessible sa mga turista. Mababa lang ang mismong falls na napapagitnaan ng 2 bundok. Pwedeng mag-picnic sa damuhan sa paligid nito at ang kakaibang rock formation ng falls dagdag ganda sa atraksyon. Mga tanawing mapagmamasdan habang ini-enjoy ang swimming sa tubig na maligamgam. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.